Kailangan po ng tiwala sa usapan ng kapayapaan. Hindi automatic ang magkaroon ng tiwala dahil na rin sa haba ng pinagdaanan. At ngayon, talagang dama na natin na gustong makipagkasundo ng magkabilang panig at tayo naman ay nagpapakita na dapat talaga tayong pagkatiwalaan. Sa mga pumipigil sa pagkakaroon ng tiwala at naghahasik ng pagdududa, masasabi mo bang Pilipino kang may malasakit sa kapwa mo Pilipino? Umaasa po ako sa pakikiambag ng bawat Pilipino sa layunin natin para sa Bangsamoro. Ipakita po natin sa kanilang hindi sila nagkamali sa pagpili sa direksyon ng kapayapaan. Ipamalas natin ang lakas ng buong bansa upang iangat ang mga probinsya sa Muslim Mindanao, nakabilang sa mga pinakamaralita nating mga lalawigan. Tagumpay ng lahat ang ating hangarin. Hindi tayo papayag na may kababayan tayong mapapag-iwanan habang may ibang nakakalamang. Nananawagan ako sa ating Kongreso. Nabuo na po ang Transition Commission na gagawa ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Tatapusin ito alinsunod sa mga prinsipyo ng komprehensibong kasunduan para sa kapayapaan. May pasapu sana ninyo ito bago matapos ang 2014. Sa gayong paraan, may sapat tayong panahon para makapaganda sa pag-alal ng bagong pamahalang Bangsamoro sa 2016. Ano man pong pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay naaabot dahil hindi tayo nakontentong sumunod lamang sa dinatang status quo ng pamamahala. Matanong ko nga po, ilan po ba sa inyo ang nakagamit ng tinatawag na telepono sa barangay? Hindi po ako magtataka kung wala. Isipin po ninyo, ayon sa DOTC, mahigit 5 billion pesos ang ginastos para sa isang programang magdadala ng telepono sa makanayunan. Di po ba't sayang lang ito? Dahil sa loob ng maikling panahon, matapos ang implementasyon. Dahil di pa nga ho talaga tunay na tapos ang implementasyon yan. Dumami ng dumami ang may cellphone na Pilipino. Sino nga ba naman ang papansin sa mahigit 6,000 landline na ikinabit o ipinakabit nila? Gayong may 100 milyon ng cellphone sa Pilipinas. Ito pa po, ang isang halimbawa ng pag-iisip sa gobyerno na kailangang nating baguhin. Bumili tayo ng 8 combat utility helicopter para daw sa mabilisang pagbiyahe ng ating mga sundalo. Ang problema, sukat ba naman pong nakamount ang baril sa may pintuan at kailangan tanggalin kung may dadaan? Kung lalapag ka habang nagbabakbakan, ano ang silbi ng machine gun na nakatabi at hindi mapaputok? Wala bang nakaisip nito bago nagkapirmahan ng kontrata? Bakit naman po pinayagang mangyari ito? Kailangan pong maging mas mahusay tayong mamimili. Hindi pwedeng palagi tayo nakasalalay sa sales stock ng mga supplier sa pagpili ng mga kagamitan natin. Inatasan natin ng DOST. Nabuo ng grupo ng mga ekspertong hindi wala mga supplier, lalo na po pagdating sa mga big ticket items. Ang patakaran natin, tamang pakilala sa ugat ng problema, tamang pag-aaral na tutukoy sa tamang solusyon na maaabot naman sa pamamagitan ng tamang metodolohiya. Iyan po ang kaisipang pinagmulan ng ating tugon sa isyu ng mga informal sector sa Kamaynilan. Kaya nga po, ang layunin natin ilayo sa panganib ang mga nagsisiksikan sa peligrosong bahagi ng lungsod. Tinutupad na rin natin. Wala naman pong sigurong kokontra. Kapag sinabi natin hindi tama ang kasalukuyan nilang kondisyon, ayon po sa Article 2, Section 5 o ang General Welfare Clause ng ating saligang batas, dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga sa buhay, kalayaan at ari-arian, at pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ng buong sambayanan ang mga biyaya ng demokrasya, close quote. Dito po natin napatunayan, nakikinig sa katwiran ng Pilipino. Kapag ipinakita mo malasakit ang iyong batayang prinsipyo, handa tayong makiisa. Bago po magbaklas ng mga bubong at magtibag ng mga pader, ipiniliwanag natin ang katwiran ng ating desisyon. Maayos ang lilipatan, malapit sa sakayan, at kung magsisikap kayo, hindi magkukulang ang inyong pagkakakitaan. Nilinaw din po natin, layunin natin magbigay lingap sa mga nasa peligro, hindi sa sindikato. Batid natin sa tuwing inaabuso ng ilan ng pagmamalasakit ng Estado, ipinapain rin nila sa alanganin ang buhay at kabuhayan ng napakaraming Pilipino.
Matapos nga pong may biyahe ang isang pangkat sa relocation site, sila mismo naghikayat sa mga dati nilang kapitbahay. Sumama na kayo, mas ligtas dito. Ngayong taon po, prioridad nating ilipat ang mahigit 11,400 pamilyang nagsisiksikan sa mga pangunahang daluhan ng tubig sa Metro Manila. Sa pagkakapit-bisig ng DIL, NHA, DSWD, MMDA at DPWH, lumilinaw na po ang sagot sa suliraning ito. Isa pa pong halimbawa ng transformasyon sa pamamahala. Di pa matagal ding nabinbin sa Kongreso ang mahalagang batas. Nito pong nakaraang taon, naisabatas na sa wakas ang Sin Tax Reform Law at ang Responsible Parenthood Law. Nagpapasalamat tayo sa mga naging kasangga natin sa pagsusulong nito sa Kamara at Senado. Hindi ninyo inalintana ang mahabang proseso ng debate at konsultasyon. Hindi kayo nagpadaig sa mga naghahasik ng pagdududa upang harangin ang ating mabuting agenda. Tinitimbang ninyo kung ano ang kapaki-pakinabang sa mas nakakarami at isinulong ang tunay na serbisyo para sa Pilipino. Ilalapit ko na rin po sa ating Kongreso ang ilang batas na makakatulong sa pagpapatuloy ng nasimulan nating pagbabago. Maambiyendahan na po sana ang Cabotage Law upang mas mapalakas ang kompetisyon at mapababa ang gasto sa transportasyon ng ating mga sakahan at industriya. Maisulong na rin po sana ang Fiscal Incentives Rationalization Bill upang maging mas tapat, malinaw at may pananagutan ang mga insentibong ibinigay natin sa mga negosyante. Paglaanan din po sana ng panahon ang Land Administration Reform Bill upang maitimon sa isang direksyon ang mga kawanihang nakatutok sa ating mga lupain at nang sa gayon ay masigurong masinop at epektibo nilang magagawa ang kanilang trabaho. Bukas sa bukas din po, ihahain natin ang panukalang 2.268 trillion pesos na national budget sa Kongreso. Kumpiyansa po ako sa suporta at pakikibalikat ninyo upang mapatibay ang pondong ito na talaga naman pong masusing pinag-isipan. Makakatulong ito hindi lang para ituloy ang agenda ng positibong pagbabago, kundi upang mapapaspas pa ang pag-aarangkada natin tungo sa malawakang kaunlaran. May ilan pong nagsasabi na kailangan patibayin ang sandatahang lakas. Sangayon po ako dito. Pero tila ba ang gusto nila ay ilagak ang bawat sentimo ng kabambayan para sa fighter jets, tangke de gera at iba pang gamit pandigma. Hindi yata nila alam na ang isang fighter jet ay nagkakahalaga ng 1.58 billion pesos. Ay katumbas ng 6,580 na bahay para sa ating mga kababayan. O halos 2,000 na silid-aralan para sa mga kabataan. At ano naman ang magagawa ng isang pirasong jet? Para maging epektibo, ang kailangan mga squadron. At ang isa nito ay binubuo ng 24 na fighter jets. Sa halagang 1.58 billion pesos kada piraso, 37.92 billion pesos ang uhugutin sa kabambayan para makabuo ng isang squadron. Paano naman ang missiles, pati na ang practice missiles? Hindi rin po libre ang jet fuel, radar systems, ground bases, ground intercept controls. Hindi po talaga biro ang gastos para sa isang minimum credible defense posture. Gagayahin pa ba natin ang iba na handang kalimutan ang lahat para lang makuha ang nuclear option? Wala naman sigurong sasangayon dito. Babalansehin po natin ang ating mga pangangailangan. Aasikasuhin natin ng gusto ang mga dapat tugunan sa ating lipunan habang patuloy tayong nagiging mabuti at mahinahong kasapi ng pandaigdigang komunidad. Alam naman natin dati, ang batayan ng desisyon, puro politika. Gagawin ang lahat para kumapit sa kapangyarihan. Kapalit ang pagdurusa ng kasalukuyan at susunod na henerasyon ng Pilipino. Tingnan po natin kung ano kinahintungan ng pag-ipid sa pagtataas ng pasahe sa LRT at MRT. Ang tinatayang gasto sa bawat biyahe ng pasahero ng LRT, 40 piso. Ang bayad ng pasahero, 15 piso.
Ibig sabihin, sagot ng pamahalaan ang